Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lermo Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layun at mission ng aklat na to ay para magbahagi ng Ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala ng Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo na siya ring iisang Espiritu na nananahan sa ating katawan ay ang siyang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na siyang dapat nating sambahin, purihin, ibigin at paglingkuran sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong Ama ni Kristo. Si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos dahil ang Espiritu Santo ang totoong Ama ni Kristo. Sa araw na to, ang topic ko ay Vice ganda, peke at retoking ganda, magrepent ka na. Gusto kong ibahagi sa inyo na hindi ikinalulugod ng banal na spirito na babuyin ng tao ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Yung katawan natin kasi templo yan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang Diyos na buhay, na may gawa ng ating buhay, na may gawa ng ating katawan at kaluluwa. At sinabi ni Kristo, ng kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang babuyin mo yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siyang pansamantalang tahanan ng iyong kaluluwa habang ikaw naglalakbay dito sa mundo, ay walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Kaya yung pangangalo niya, pakikiapid, pagbebenta ng aliw, pangangagaw ng asawa ng may asawa, yung kumabit ka sa kung sino-sinong lalaki o sino-sinong babae, yung tulad ng gawain ng mga bakla at tomboy, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Honestly, yung isa kong vlog patungkol kay Chris Aquino na sinabi ko doon na Chris Aquino naghihingalo na bilang na yung araw niya, maraming mga tao ang napikon at nainis sa akin dahil sa pagkasabi ko ng katotohanan. Honestly, si Chris Aquino, hindi niya tinanggap ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan niya. Hindi sinamba ni Chris Aquino ang Espiritu Santo sa puso niya na siyang Diyos na may gawa ng buhay niya. Ang ginawa ni Chris Aquino, yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, ay binaboy ni Chris sa pangangalo niya, pakikiapid, sa pagkabit niya sa hindi niya asawa. So yung katalandian ni Chris Aquino, ngayon, nagbabayad siya sa Espiritu Santo. Pinarurusahan na siya ng Espiritu Santo. Kahit anong gamot ang ibigay kay Chris Aquino, hindi siya gagaling dahil pinarurusahan na siya ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Yang si Vice Ganda, kapag hindi yan nagpakalalaki, darating ang panahon, wawasakin din siya ng Espiritu Santo. Parurusahan din siya ng Espiritu Santo. Honestly, tayong mga tao, wala tayong kakayahan na lumikha ng sarili nating katawan at kaluluwa. Ang may gawa ng ating katawan at kaluluwa ay ang Espiritu Santo na nasa ating katawan na hindi natin nakikita ng mata. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, siya yung sinasabi ni Kristo na honor God with your body. Ang Espiritu Santo ang dapat nating i-honor at i-glorify sa ating sarili na ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang siyang totoo nating Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Pero maraming mga tao ang nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo dahil mas inibig nila ang kanilang sarili at pera. Katulad ni Chris Aquino, inibig niya ang kanyang sarili at pera. Akala niya yung pera niya hindi mauubos. Ngayon na may sakit na siya, pinarurusahan siya ng banal na spirito, yung kanyang pera paubos na. Hindi pa siya mapagaling ng mga doktor at ng mga gamot. Dahil ang may gawa ng buhay natin ay ang Espiritu Santo, na siyang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Kapag kinalaban mo, nilapastangan mo ang Espiritu Santo, daranas ka ng paghihirap dahil parurusahan ka ng Espiritu Santo. Kaya dapat mong katakutan ng Espiritu Santo na siyang iyong Diyos, na sumunod ka sa Kanya na maglakbay sa Espiritu at katotohanan, na may pag-ibig sa iyong Diyos, sa Espiritu Santo, at sa iyong kaluluwa, para yung kaluluwa mo ay hindi mamatay gawa ng kasalanan.
Ang naging misyon ni Kristo ay ipakilala ang Espiritu Santo sa buong mundo ng Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Pero dito sa ating mundong ginagalawan, maraming taong sarado ang utak at hindi nila tinatanggap ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan. At ang Espiritu Santo ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Tumatawag sila sa Diyos pero hindi nila tinatawag mismo yung Espiritu Santo, kundi yung demonyong si Satanas. Si Satanas ang kanilang sinasamba na kanilang Diyos. Katulad ni na Chris Aquino, yung na Vice Ganda, tumatawag din ang mga yan sa Diyos. Pero ang Diyos nila ay hindi ang banal na spirito na may gawa ng kanilang buhay, kundi ang demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang layunin ni Satanas ay hikayatin ng mga tao na mamuhay sa kalaswaan at kamunduhan para lapastanganin ng mga tao ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo na hindi naman nalalaman ng mga tao na kapag ginawa nila yun, magkakasala sila sa Espiritu Santo. At gawa ng kasalanan, ang kanilang kaluluwa ay magiging marumi. Yung kanilang ginawang pambababoy sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung ating katawan, dahil sa kalaswan at kamunduhan, ang kaluluwa ng mga tao na yun magiging marumi. Gawa ng kasalanan na ginawa nila sa Espiritu Santo. At dito sa lupa, kahit buhay ka pa, yung kaluluwa mo zombie na. Patay na yun, gawa ng kasalanan na ginawa mo sa Espiritu Santo. So kapag ikaw ay namatay na dito sa mundo, tas hindi ka nagrepent, hindi ka humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo at hindi ka nagbalik loob sa Espiritu Santo, hindi ka namuhay sa Espiritu at katotohanan, ang kaluluwa mo mamamatay din. So yung katawan at kaluluwa ng tao ay mamamatay gawa ng kasalanan na ginawa nila sa Espiritu Santo. Ang mission ko ay hikayatin ang mga tao na magrepent. Na tanggapin ninyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo. Ang ating katawan at ang Espiritu Santo ang totoong nag-iisang Diyos na may gawa ng ating buhay. Para kung tayo lumisan dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu at yung ating kaluluwa ay maligtas na makapasok sa langit. Walang kaluluwang suwail na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo ang nakakapasok sa langit. Mas marami ang pumapasok ang kanilang kaluluwa, ang itinatapon ng kanilang kaluluwa sa impyerno kaysa nakakapasok sa langit. Bilang lang yung mga tao na nakakapasok sa langit. Dahil yun lang mga taong naging kaisa ni Kristo na sumusunod sa kagustuhan ng Espiritu Santo. Na umiibig sa Kanya, kinikilala siya yung Diyos Ama, at naging kaisa ni Kristo na ipinakikilala ng Espiritu Santo ang totoong Diyos. Na ang layunin ay manghuli din ng kaluluwa ng ibang tao na magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng mga taong ito. Katulad ni Vice Ganda, marami na siyang ginawang kasalanan laban sa Espiritu Santo. Yung si Vice Ganda susunod dyan pagkatapos ni Chris, may mangyayaring hindi maganda dyan kay Vice Ganda. Dahil sa kanyang pamumuso, pambabastos sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng kanyang buhay. Alam ni Vice Ganda ang katotohanan kung anong totoong kasarian niya. Pero itong si Vice Ganda naging naging mayabang at mapagmataas sa banal na Espiritu. Sinalungat niya ang katotohanan kung paano siya nilikha ng Espiritu Santo at pinili niyang mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos na ang isang lalaki ay pumatol sa kapwa niya lalaki. Dahil binababoy ng dalawang lalaki ang sagradong tahanan ng banal na Espiritu. Malaki ang kasalanan nila sa banal na Espiritu. Yung si Ayon Perez at saka si Vice Ganda, papatayin din niya ng Espiritu Santo eh. Darating ang panahon. Ngayon, kung hindi sila magsisisi, hihingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo para magbalik loob sa Espiritu Santo, ang kanilang kaluluwa walang puwang yan sa langit. Sinasabi ko sa inyo. Dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo. Ang naging misyon ni Kristo ay hikayatin ang mga tao na sambahin ang Espiritu Santo sa kanilang puso, isipan at kaluluwa ng Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na may gawa ng kanilang buhay. Para yung kaluluwa nila ay maligtas.
Sinabi nga ni Kristo, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Yung ginagawa ni guys ganda na panlalait sa kanyang kapwa para lang kumita ng pera, pagpapatawan niya na may iniinsulto siyang kapwa, hindi iyan ikinalulugod ng banal na Espiritu. Dahil bawat katawan nating mga tao, templo yan ng Espiritu Santo. Kung iinsultuhin mo ang kapwa mo para lang kumita ka ng pera, pagtawanan mo yung kapwa mo, ang una mong pinagtawanan honestly at nilibak ay hindi ang kapwa mo, kundi ang Espiritu Santo na nasa katawan ng taong ito. Ito ang hindi nakikita ng mga tao. Na bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang totoong Diyos, na siyang buhay na may gawa ng ating katawan at kaluluwa. So bawat gagawin ng isang tao, alam ng Espiritu Santo kung anong mga gawa niya. Tulad ni Vice Ganda, namuhay siya sa kasinungaling at pagkukunwari. Namuhay siya na hindi niya tinanggap ang katotohanan na lalaki ang kasarian niya. Bagkos sinalungat niya ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng kanyang katawan at kaluluwa. Ani si Vice Ganda ay Antikristo. Ang mga bakla, tomboy, mga Antikristo yan. Dahil hindi nila sinusunod ang Espiritu Santo na siyang Diyos na nagsugo kay Kristo, na siyang amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Ang ama ni Kristo ay ang banal na spirito na siyang lumukob kay Birheng Maria. Ang naging misyon ni Kristo ay ipakilala ang Espiritu Santo sa buong mundo, sa buong sangkatauhan. Ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin. Yung mga tao dito sa mundo, tanungin mo kung sino yung totoong ama ni Kristo, hindi nila masasabi. Dahil hindi naman talaga nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo. At hindi rin sila ipinanganak ang kanilang kaluluwa sa Espiritu. Kaya hindi nila kilala kung sino yung amang espiritual ng kanilang kaluluwa. Dito sa mundo, maraming mga bulaang propeta na nagkalat din. Honestly, yung ating bansa, kaya yan sinakop ng mga Espanyol, ay gawa ng bulaang propeta ni si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Ang pagsamba sa rebolto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan, at pag-idolo sa mga pare na tawagin mong Father, at pag-idolo mo sa Papa ng Romano-Katoliko na tawagin mong Holy Father, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo na nasa ating katawan. Hindi yan ikinalulugod ng Espiritu Santo. Honestly, marami ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig nila at ang pera at inidolo nila yung ibang mga tao dito sa mundo, o kaya ay inidolo nila ang kanilang sarili. Katulad ng mga pare, iniidolo nila ang sarili nila na tawagin silang Father, which is hindi iyon ikinalulugod ng Espiritu Santo, dahil ang mga pare, wala naman ang mga iyan kakayahang lumikha ng sariling buhay nila at lumikha ng buhay na magbigay ng buhay sa ibang tao. Ang banal na Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na may gawa ng ating buhay, na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat, para maging kaisa tayo ni Kristo, na maging anak ng Espiritu Santo. Para yung ating kaluluwa, kung lumisan man tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maligtas. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon, maraming ang magaganap. Tulad ng ang mga tao ay magiging makasarili. Mas iibigin ang pera nila, tatalikod sila sa katotohanan, at mas iibigin nilang mali. Tulad ni Vice Ganda. Tumalikod siya sa banal na spirito, sa Diyos Ama, na may gawa ng kanyang katawan at kaluluwa. Mas pinili nilang mamuhay doon sa mali. Alam niyang mali ang pumatol ka sa kapwa mo lalaki. Nasasaad yan sa banal na kasulatan. Honestly, ang Sodom at Gomorrah, kaya yan ginunaw ng Diyos, ay dahil sa mga bakla. Dahil sa mga tao, mga tao na binababoy yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung tulad ng pakikiapid, pagbebenta ng aliw. Yung mga tao naging pasaway sa Espiritu Santo. Kaya yung Sodom at Gomorrah, ginunaw yan
ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay natin. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Ang presensya niya ay narito sa mundo. Nananahan ang kanyang Espiritu din sa katawan nating mga tao. Ang Espiritu Santo rin ang nagbigay ng buhay sa mga hayop, sa mga halaman. Dahil ang mga hayop, may espiritu din sila, pero hindi katulad ng tao. Ang tao kasi, binigyan ng karunungan ng Espiritu Santo para mangalaga sa kanyang mga nilikha. Pero ang mga tao dito sa mundo, hindi nila pinangangalagaan na yung mundo natin. Kaya yung ating mundo, naging polluted na. Kasi maraming mga tao, naging makasarili, yung mga karagatan, ginawa na rin tapunan ng basura, yung mga puno, pinuputol yung mga puno sa bulubundukin, dahil gawa ng pera, nagkakaroon ng mga illegal logging. So pag nagbaha, umulan, wala nga yung sa tubig. So ngayon maraming mga lugar binabaha. Kasi nga ang mga tao naging makasarili at pera ang sinamba. Inilayo nila yung puso nila sa Espiritu Santo na nasa kanilang katawan na siyang Diyos na may gawa ng kanilang buhay. Tayong mga tao dito sa mundo, ang buhay naman natin hiram lang eh. Wala namang taong nabuhay ng forever dito sa mundo. Lahat tayo pinhiram lang ng Espiritu Santo ng buhay. Kilala ng Espiritu Santo yung kanyang mga tupa na naging kaisa ni Kristo na nakikinig sa kanyang mga salita. Kilala ng Espiritu Santo kung sino yung may mga puso ng sa demonyo na lumalapastangan sa kanya. Ang Espiritu Santo ang maghuhukom. Ako, dalaing katawan, templo ng Espiritu Santo, yung mga sinasabi ko ay nagmula mismo sa Espiritu Santo. Honestly, yung mga nagalit sa akin patungkol kay Chris Aquino na sinabi kong si Chris Aquino yung naghihingalo na at bilang ng mga araw. Honestly, ang may hawak ng buhay ni Chris Aquino yung Espiritu Santo. Templo ng Espiritu Santo yung katawan ni Chris Aquino. Si Chris Aquino, ang buhay niya, katiting na lang ay binibigay ng banal na Espiritu sa kanya. Pinarurusahan na si Chris Aquino ng Espiritu Santo gawa ng mga kasalanan niyang ginawa laban sa Espiritu Santo. Hindi ito nakikita ng mga tao. Dahil hindi naman talaga nila kilala kung sino yung totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo at kung sino yung Diyos na may gawa ng buhay nila. Honestly, yung si Vice Ganda, kung hindi yan magsisisi, hindi siya magbabalik loob sa Espiritu Santo, mamamatay siyang ganyang bakla. Honestly, walang puwang ang kaluluwa niya sa langit. Si Vice Ganda, marami ang kasalanan ginawa sa Espiritu Santo eh. Inidulo siya ng mga bakla. Dumami yung mga kabataang lalaki na naging bakla gawa niya. Siya yung nanghikayat, nanlinlang sa mga kabataan na lalaki na maging katulad niyang bakla. So itong kasalanan ni Vice Ganda, patong-patong din yan sa Espiritu Santo. Marami siyang ginawang kawalanghiyaan. Hindi lang yung binababoy ni Vice Ganda yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Panlalait niya sa kanyang kapwa. Gawa ng gusto niyang kumita ng pera. Hindi naman pera nagbibigay ng buhay sa atin eh. Mismo ang Espiritu Santo na nasa ating katawan. At yun ang hindi nakikita ng mga tao. Kaya tayo nag-i-evolve at nag-i-exist dito sa mundo ay dahil sa Espiritu ng Espiritu Santo. Siya yung Diyos, siya yung buhay, liwanag at katotohanan na pinagmula ni Kristo. Kaya nga sinabi ni Kristo, if you knew me, you know my Father as well. From now on, you do know Him. Dahil nakita ko ang katotohanan ng lumukob kay Birheng Maria ay ang Espiritu Santo. Si Kristo yung nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Ipinahayag ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay para sa sarili lang. Sinabi ni Kristo, honor God with your body. Sinabi ni Kristo ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mong Espiritu Santo at hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Honestly, kapag sinalungat mo at nilapastangan mo ang Espiritu Santo, hindi mo inibig ang Espiritu Santo sa puso mo, kinalaban mo ang Espiritu Santo, hindi ka maliligtas dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo. At hindi ka rin kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Kaya yung kaluluwa mo, walang puwang sa langit. Ito yung mission ko. Ang ipakilala ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay ng bunsang katauhan. At kailangan na ng mga tao na mag-repent.
Kaya hinihikayat ko ang mga tao na mag-repent. Dahil kapag hindi sila sisi, hindi sila humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo, hindi sila nagbalik loob sa Espiritu Santo, yung kanilang kaluluwa, mamamatay yun gawa ng kasalanan. At ang kasalanan ang pumapatay ng katawan at kaluluwa ng tao. Kapag gumawa ka ng kasalanan sa Diyos, magiging madumi ang iyong kaluluwa, magiging iyong katawan. Hindi na yung sagrado, katawan mo. Ngayon kung sisisik at magbabalik loob ka sa Espiritu Santo, patatawarin ka ng Espiritu Santo yung kasalanan mo. So yung kaluluwa mo, muli yang mabubuhay kasi magiging malinis yung kaluluwa mo. Walang bahid ng kasalanan. At yung katawan mo, magiging sagradong tahanan ng Diyos. Pero kapag patuloy kang gumagawa ng kasamaan, na binababoy mo yung sagradong tahanan ng Diyos, ang kaluluwa mo, zombie na. Buhay ka pa dito sa lupa. Gawa ng kasalanan na ginawa mo sa Espiritu Santo, ang kaluluwa mo zombie na. Patay na yun. Mas masaklap kapag binawi na tuluyan ng Espiritu Santo yung buhay na ipiniram sa'yo at lumisan ka na dito sa mundo na hindi ka nagsisi. Dahil yung mga ginawa mong kawalangian sa Espiritu Santo, doon mo yung pagbabayaran sa impyerno. Doon ka iiyak, magmamakaawa na patawarin ka ng Espiritu Santo pero huli na. Kaya yung mga tao hinihikayat ko na magsisi hanggat naririto pa sila sa mundo, hanggat ang Espiritu Santo ay nananahan pa rin sa kanilang katawan. Dahil may chance pa sila para humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo at magbalik loob sa Espiritu Santo. Hindi yung kapag wala na ang tao sa mundo. Dahil yung tao na lumisan na dito sa mundo, sa kabilang buhay, kapag humingi siya ng kasalanan sa Espiritu Santo, huli na dahil yung kanyang kaluluwa, wala na sa katawan niya. So, hindi na niya kayang itama ang kanyang mga pagkakamali. Vice ganda, kung nakikinig ka, magpakalalaki ka na. Maawa ka sa kaluluwa mo. Dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo sa mga pinaggagawa mo. Katulad ni Chris Aquino, yung kanyang katanyagan, yung pera, wala ng value dahil hindi siya mapagaling ng mga doktor. Yung pera niya, nauubos pa. Ngayon, namumroblema si Chris sa mga bills, medical bills na dapat niyang bayaran. Parurusahan ka ng Espiritu Santo kapag kinalaban mo siya. Yung lahat ng karangyaan mo dito sa mundo, alahas, magagandang damit, mga pansamantala lang yung maibibigay sa iyo mararanasan mo hanggat narito ka pa sa lupa. Hindi mo yan madadala sa kabilang buhay. Tanging kaluluwa mo lang ang pwede mong dalahin. Dahil ang ating kaluluwa ang siyang huhusgahan. Sinasabi ko sa inyong katotohanan, templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang Espiritu Santo ang totoong Diyos. Na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Ay ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para ang ating kaluluwa ay maligtas. Yung mga kaluluwa na hindi nagpupuri, sumasampalataya sa Espiritu Santo bagkus ay inidolo nila yung mga papa, yung papa at ang mga pare na kanilang tinatawag na father or spiritual father. Tapos doon sila sumasamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Walang kapatawaran yun sa Espiritu Santo. Hindi ka maliligtas ng mga pare na iniidolo mo. Bagkus yung mga pare na iniidolo mo, sila yung manghihikayat sa'yo para lumayo ka sa Espiritu Santo. Kaya yung kaluluwa mo, hindi makakapasok sa langit dahil sa inidolo mo yung mga ulupong na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Narito na tayo sa uling panahon. Sinabi ni Kristo na mahahayag muna ang ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo, then yun na yung katapusan. Dahil ang katotohanan, ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siya ng isang Espiritu na nasa aking katawan at sa buong sangkatauhan ay ang siyang Alpha at Omega. Ang simula at katapusan. Siya nagbigay ng buhay. Siya yung aalis sa ating katawan kasama yung ating kaluluwa kung kaya tayo lilisan dito sa mundo. So matatapos yung pamumuhay natin dito sa mundo. Kaya nung si Kristo ay nakapako sa krus, nung sinabi niya na it's finished, ibig sabihin, nagampanan na niya yung obligasyon niya na inuutos sa kanya ng Diyos Ama, na ipakilala ni Kristo ang Espiritu Santo na ang siyang totoong amang espiritual na dapat kilalanin ng tao sa ating katawan.
Kasi yung katawan ni Kristo, templo rin niya ng Espiritu Santo. Sinabi nga ni Kristo na ang mga salita ko ay hindi nagmula sa akin, kundi sa amang nasa akin. Siya yung nagpapagaling at bumubuhay ng patay. Honestly, si Kristo nung namatay siya ng ikatlong araw, nung namatay siya, pinapako at pinapatay siya ng mga pari at ng mga tao na umidolo sa mga pari sa krus. Hindi naunawa ng mga tao na to, yung katawan ni Kristo, sagradong tahanan yun ng Espiritu Santo. Ang unang winalangya ng mga tao, ng mga pari, ay hindi mismo si Kristo, kundi mismo yung Ama ni Kristo, yung Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo. Honestly, kay Kristo mo lang talaga masusumpungan ang katotohanan. Dahil si Kristo lang ang siyang bugtong na anak ng Espiritu Santo na nagsugo kay Kristo. Para si Kristo ay maging tagapagsalita ng Espiritu Santo. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para ibahagi din sa buong mundo na ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Kristo, na nanaan sa ating katawan, sa buong katawan ng buong sangkatauhan, ay ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Yung mga halakhak ni Vice Ganda, hanggang dito lang yan sa lupa. Yung mga ngiti mo, hanggang dito lang yan sa lupa. Sa oras na umalis ng Espiritu Santo sa katawan mo, kasama yung kaluluwa mo, doon sa kabila, sinasabi ko sa iyo, yung halakhak mo, yung mga ngiti mo dito, yung kayabangan mo, yung pinagmamayabang mo, yung mga milyon na yung mga mga followers mo. Walang silbi yung mga followers mo, hindi naman yung susunod, hindi naman sila magliligtas sa'yo. Kung pinalo ka ng mga tao na yun dahil inidulo ka nila para lapastanganin ng Espiritu Santo, yung mga umiidolo sa'yo, mga kaluluwa nila ay nasa kadiliman. Nilalapastangan din nila ang Espiritu Santo. Yung mga tumatawag sa'yo Vice na meme Vice, mga antikristo, mga yan na lumalapastangan sa Espiritu Santo katulad mo. Dahil inidolo ka. Ay antikristo ka na lumalapastangan sa Espiritu Santo. So yung mga kaluluwa ng mga taong umiidolo sa'yo, bilang na din ang buhay ng mga yon. Makasalanan na rin sila. Dahil inidolo nila ang bakla na katulad mo, na lumalapastangan sa Espiritu Santo. So, yung puso ng mga tao na yon na umiidolo sa'yo, nilalapastangan din nila ang Espiritu Santo. Nananahan sa katawan nila na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa kanila. Alam naman nilang katotohanan na lalaki ka eh. Bakit ka tatawagin niyang babae? Alam ko nung doon sa Showtime na pinagmamayabang mo, meron kang isang contestant na tinawag kang sir. Pika ka Vice dahil hindi mo matanggap na tinawag kang sir. Alam ng lalaki na yon na ang kasarian mo talaga ay lalaki, hindi ka babae. Surang-sura ka, sinabi mo, hindi mo ba nakikita ang suot ko ganito? Kahit ano ba ang katotohanan? Kahit ano pang isuot mong damit na pambabae, hindi mo kaya linlangin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na lumikha sa'yo. Lalaki kanyang nilikha. Ang dami mong kasalanan ba sa Espiritu Santo? Kapag hindi ka nagpakalalaki, hindi ka nagsisi, yang ayon mo, maglalangoy kayo sa apoy ng impyerno dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay ninyo. Dahil hindi nyo sinamba ang Espiritu Santo sa katawan nyo. Kaya hinihikayat ko na yung mga tao, magsisi na kayo. Magbalik loob sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Dahil ang Espiritu Santo ang maghuhukom sa ating kaluluwa. Ako naging tagapagsalita ng Espiritu Santo. Yung tingin ng iba, naghuhukom ako sa sinabi ko kung anong ginawa ni Chris Aquino. Which is yun ang totoong ginawa ni Chris Aquino. Naging talandi siya, nanangagaw siya ng asawa ng may asawa. Naging matapobre siya, mapagmataas. Yan yung mga pinagagawa ni Chris Aquino eh. Yung mga tao, ang tingin nila, ako'y nagusga. Hindi ako nagusga.
Ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ay ang Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay sa akin, ang siyang nagsasalita. Sinasabi niya kung anong ginawa ni Chris laban sa kanya. Binaboy ni Chris Aquino yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa katalandian, kamunduhan at kalaswaan. Hindi niya inibig ang Espiritu Santo dahil ang inibig ni Chris Aquino ay yung kalaswaan at kamunduhan. Kaya ngayon si Chris Aquino, ang kanyang kaluluwa, naghihingalo na sa loob ng kanyang katawan. Yung katawan niya, na sagradong tahanan ng Espiritu Santo, na tahanan ng Diyos dahil kinalaban niyang Espiritu Santo, naging purgatorio ngayon yun ng kanyang kaluluwa. Dahil ginawa niyang libingan ng kanyang kasalanan eh. So yung katawan natin, kapag ginawa mong libingan niya ng kasalanan, yung kaluluwa mo, dyan magdurusa habang kayo nasa lupa pa. Kapag namatay ka na, yung kaluluwa mo, babalik yun sa spirito eh. May dalawang klase kasi ng lugar na pupuntahan ng kaluluwa natin eh. Sa langit at sa impyerno. Sa langit, ang nakakapasok lang doon ay yung naging kaisa ni Kristo, na sumasampalataya, umiibig at nagpupuri sa Espiritu Santo, na kinikilala nila ang Espiritu Santo ang kanilang Diyos. Yung mga lumalapastangan sa Espiritu Santo, nagmamataas at mayabang sa Espiritu Santo, sa impyerno lahat ang bagsak nila eh. Mas maraming pumupunta sa impyerno. Bilang lang ang nakakapasok sa langit. Kung saan naroon si Kristo. Kaya sabi ni Kristo, makipot ang daan papunta sa langit. Pero doon mo naman makakamtan talaga yung kaginhawahan. Honestly, kapag sumunod ka kay Kristo, maraming panlalait kang tatanggapin, dadanasin mo yung mga pinagdaanan ni Kristo na sasabihan ka ng naloloko o naloloka. Tulad ko, sinabihan din ako ng naloloka, nasisiraan ng bait, nawawala sa sarili, may demonyo raw sa aking katawan. Which is pinagdaanan niya ni Kristo. Pero hindi nila naunawaan, ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, na siya ring isang Espiritu na nasa aking katawan, ay mismo ang Diyos Ama, na siyang parati kong kasama. So, hindi ako ang kinakalaban ng mga tao, kundi mismo ang Espiritu Santo na nasa aking katawan, na siyang Diyos Ama na sinasamba ko, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama. Yung mga tao na yon, yung ginamit nilang salita laban sa aking masama, yun ang gagamitin ng banal na Espiritu sa kanila dahil hindi naman ako ang una nilang sinabi ng masama, kundi mismo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na sinasamba ko, na nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama. Ako, wala kayong problema sa akin kung ako'y kinagagalitan nyo. Dahil honestly, alam ko sa sarili ko na hindi ako ang una nyong kinagagalitan. Kundi mismo ang Espiritu Santo na nasa aking katawan na siyang Diyos na siyang nagsasalita ng katotohanan. Hindi nyo matanggap ang katotohanan dahil yung sarili nyo puno ng pride. Gawa ng pride, ang kaluluwa nyo naging makasalanan laban sa Espiritu Santo. Si Kristo ay ang bugtong na anak ng Espiritu Santo na siyang sinugo ng Espiritu Santo para maging tagapagsalita ng Espiritu Santo. Para ipahayag ni Kristo ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. At ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Kapag naintindihan mo na sino yung Espiritu Santo, bakit sinabi ni Kristo ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ang Espiritu Santo, kapag nakuha mo na kung sino siya, nakilala mo na, matatakot kang gumawa ng kasalanan ngayon sa Espiritu Santo dahil alam mo na kapag gumawa ka ng kasalanan, parurusahan ka ng Espiritu Santo eh. So yung kaluluwa mo wala yung laya. Dahil inibig ko ang Espiritu Santo ng higit sa lahat, siya yung pinaglilingkuran ko. Ako dito sa mundo, naglalakbay na parating kasama ng banal na Espiritu, hindi ako natatakot. Dahil alam ko ng banal na Espiritu ang nagbibigay ng buhay sa akin, nagpuprotekta, nagpo-provide ng lahat ng kailangan ko. Siya yung nagbigay sa akin ng karunungan dahil binigay niya ako ng buhay, kailangan kong magtrabaho. Hindi ka pwedeng tamad. Dahil pag tamad ka, paano ka ngayon yung ipoprovide sa iyong hapagkainan na pwede mong kainin? Wala. So tayong lahat binigyan tayo ng Panginoon ng utak para gamitin.
Pero hindi sa kasamaan. Maraming mga tao naging masama dahil pera ang sinamba nila. So, naging sakim sila sa kapangyarihan. Dahil may pera sila, yung kanilang mga kapwa, ang tingin nila mga alipin nila. At tingin nila yung mga taong mahihirap ay walang value ang buhay ng mga yon. Pero honestly, kapag dahil nabago na ang aking pananaw sa buhay, kapag may nakikita kong pulubi sa daan, o kahit dito sa London, yung mga sumasakay minsan sa tren, sa tube, kapag may mga tao diyang namamalimos, yung ibang tao tumitingin sa akin bakit ako nagbigay kahit coins. Maliit na bagay lang yung binigay ko. Pag nagbigay ako, yung iba natingin. Pero sa puso ko, nagbigay ako dahil alam ko na yung katawan ng taong yun ay templo ng Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo ako nagpupuri. Maliit man yung binigay ko dun sa tao na yun, pero yung pagpapasalamat ng tao na binigyan ko, alam ko na hindi ako ang pinasalamatan, kundi ang Espiritu Santo na nasa aking katawan. Dahil yung katawan ng tao na yun ay templo rin ng Espiritu Santo. Ganito na yung takbo ng utak ko. Bawat ginagawa ko, ang Espiritu Santo ang nangunguna. Siya yung naghahari sa akin. Siya yung gumagabay sa akin. So yung mga tao na ganun ako mag-impok ba ng yaman sa langit, hindi yun maaagaw ng sino mang tao dahil yung itinatanim kong maliliit na bagay dito sa mundo, na itinulong ko sa mga tao na hindi ko kilala, bawat pagpapasalamat nila sa akin sila nagpapasalamat dahil ako nagbigay sa kanila. Pero yung pagpapasalamat na yon, sa Espiritu Santo ang punta nun Dahil ginawa ko yun para sa Espiritu Santo na nahandi sa katawan ng kapwa ko. Kaya yung mga tao na pag nagbibigay ako minsan, nagpapa-thank you sila sa akin. Sabi ko, it's okay. Hindi ko lang masabi sa kanya, God bless you, dahil ang nagbigay hindi ako, ang Espiritu Santo. Kasi minsan yung mga tao, sarado ang utak, hindi nila maintindihan siya kung sasabihin kong ganun. Dahil ang aking katawan, templo ng Espiritu Santo, so yung ginagawa kong kabutihan, dahil binigyan ako ng buhay ng Espiritu Santo, siyang Diyos na buhay na parati kong kasama, ibinabalik ko yung pagmamahal niya sa akin. Una niya akong minahal, so kailangan kong magsukli, magbigay ng pagmamahal din sa kanya. Hindi ko kailangan maging madamot at makasarili. Dahil siya, ang Diyos Amang Holy Spirit, ay mapagbigay at mapagmahal. Malaki ang pangarap ko sa mundo. Dito sa aklat na to, yung patungkol sa climate change, tinakil ko din. Kung ang tao lang magiging hahanapin nila yung solusyon, hindi yung kasi ang ibang tao ang hinahanap nila hindi solusyon sa problema. Ang hinahanap nila dagdag na yung bang makakagulo sa kanilang utak. Kaya yung problema nila magsasanga-sanga. Honestly, gusto ng Diyos, ng banal na spirito na yung ating karagatan, dapat nililinis yan, pinangangalagaan. Para yung mga isda o anumang mga nabubuhay sa ilalim ng dagat, sa tubig, mag-multiply sila. Which is noong si Tatay Digong ay dyan sa Dolomite, nung nilinis yung dyan, dating basura, nakita niyo yung pagkakaiba. Yung mga nagbablog na iba, pinakikita nila kung ano-anong mga isda ang nabubuhay. Honestly, kung pahahalagahan ng tao ang kalikasan, ang ating mundo, magtatanim ng mga puno, pangangalagaan ang mga karagatan, lilinisin, huwag tatapunan ng basura, pagpapalain ng banal na Espiritu Santo ang ating lupa. Pero kapag binaboy mo yung mga nilikha ng Diyos, kalamidad ang ibabalik niya.
Which is yan ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Yung mga bakla, ang puso nila naging masama. Nakalabanin ang Espiritu Santo. Maling-mali ang gawin mong kalabanin mo ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo. Kaya yang si Vice Ganda, sinasabi ko sa inyo, walang puwang sa langit ang kaluluwa ng mga bakla at tomboy. Dahil hindi nila pinanatiling sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang kanilang katawan. Kinalaban nila ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng kanilang buhay. Honestly, yung patungkol sa LGBT, naririto din sa aklat na to. Tinakil ko rin yun. Para patotoo, ipakita ko sa inyo na naririto yung patungkol sa LGBT. Kasi ang mga bakla, pag pinagsama mo, hindi sila, dalawang lalaki o dalawang babae, pag pinagsama mo, hindi sila magmumultiply. Wala silang kakayahang mag-create ng sarili nilang pamilya. So, ang mga bakla at tomboy, they were living in great pretending to become someone who is not. Which is hindi naman yun totoo, fake. Kaya eto, nandirito yung patungkol sa mga LGBT. Ayan dyan, LGBT or GLBT. Tinakal ko dito sa aklat na to kasi dahil templo nga ng Espiritu Santo yung aking katawan, siya yung tumawag sa akin para isulat ko kung sino yung mga taong lumalapastangan sa kanya na kinakalaban siya. Kung sino yung mga taong masasama na kumakalaban sa kanya. Na walang pagpapahalaga sa kaluluwa nila maging sa kaluluwa ng kanilang kapwa. Kaya mahirap para sa kanila na mahalin ng kanilang kapwa. Lalo si Vice Ganda, sa dami ng taong nilait niyan, para lang siya sumikat. Pero yung bawat tao na nilalait mo, alam mo ba Vice Ganda, bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Ang laki talaga ng problema mo sa Espiritu Santo. Pag naningil ang Espiritu Santo sa iyo, lulupog ka. Katulad ni Chris Aquino, lumulupog na. Pero hindi pa rin nagre-repent si Chris Aquino dahil hindi niya nauunawaan na yung mga nararanasan niya ngayon ay parusa ng Espiritu Santo sa kanya. Kaya hinihikayat ko yung mga tao na mag-repent na. Ang Espiritu Santo ang totoong nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao ay hindi kayang lilangin ng sino mang tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!